Rattles Vlogs. Bakit ba? Ano ba nangyayari rito sa puta? Naiipit eh. Ayaw niya riyan. Gusto niya sa nakaganito. O, ulitan. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratelis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung pong minamasama po nila, binibigyan po ng intriga. Ito pong pagdalaw sa mga kaibigan ni BP Sara, panay daw po mga PDL, no? Mga kriminal daw po yung mga kaibigan ni BP Sara. Si Senator Marcoleta, si Pastor Apollo Kibuloy, si Tebes, si Congressman Tebes, si Mike Defensor, pati si Jinggoy Estrada, no? Ayan. Ang sinasabi po nila kay BP Sara, ito pong mga kaibigan niya, no? Hindi, kumbaga, yung pare-pareho sila ng mga may kriminal talaga, no? Yun yung gusto nilang palabasin, kaya nila minamasama itong pagdalaw-dalaw o kina-question. Bakit parang proud na proud pa raw si BP Sara na dalawin itong sila Senator Marcoleta, Pastor Kibuloy at iba't niya pa mga kaibigan. Okay, pag-uusapan din po natin, ito po, kamakailan lang po dahil nga napunta. Kung matatandaan po ninyo, isyong-isyu ngayon, yung paghingi ng DepEd Davao City Division ng Davao City, DepEd, dito po sa kay Pangulong Marcos dahil tinawag siyang dahil tinawag po siyang bangag at minura ng mga estudyante ng Davao City, no? Kaya po napunta doon si BBM dahil dumalaw po siya sa isang housing project. Alam ko po marami nagko-question na talaga bang kanya yan. Eto po, sumagot na po si BP Sara. Yung dinalaw po pala ni BBM na Kalinan, ano yan? Para sigurado tayo. Yun pong Kalinan Housing Project na binisita kamakailan ni BBM. Proyekto pala ni BP Sara yan nung mayor pa siya. Akalain mo. Wala na ba talaga kayong ipapakitang proyekto ninyo? Bakit ang mga pinapakita nyo at pinagmamalaking proyekto kung hindi yung bridge, no, na pinatayo ng China na ni 5, wala pong ibinigay ang ating gobyerno, wala pong ginastos. Ngayon naman po, no, ito naman pong Kalinan housing project. Proyekto po pala yan ni BP Sara Duterte. Ayan. At iba pa pong mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pinot na, okay. Pag-usapan natin mga kapatid. Ito pong mga balita kung ano na lang po nauna rito. Ito po, kitang-kita po natin, bahang-baha po. Lubog po ito sa mga picture na to. Ayan. Yan po ang baha ngayon sa La Union, no? Ito po ay mula sa larawan sa post ni Jocelyn Corsat. Ayan. Baha sa San Fernando, La Union, hindi daw titigil si Inang Kalikasan hanggat walang mapapanagot sa flood control scam. Kaway-kaway sa mga senador na gusto na lang mag-move on. Ito po ang pinakamalaki niyo po. Di taga rito ba si Mama Monchang? Mama Monchang, masyado kang busy sa alam niyo po, sasabihin nyo na naman, bakit sa Davao din naman meron din naman baha? Wala naman po nagdi-deny na may baha po sa Davao City. Pero nakita po ninyo, sinagot na po yan ni Congressman Pulong. Dahil nga may baha, ulitin ko lang po yung kasagutan nila, no?
Dahil talagang may baha, babahain po talaga, na gumawa po ng pag-aaral yung Davao City sa tulong po ng JICA, Japan, etc. etc. Basta Japan yung JICA eh. Okay. Meron pong plano, hindi po pinondohan. Yan po ang katotohanan. Ang tanong ko lang, hindi ko kabisado eh. Ito po bang La Union, walang pondo rin ng flood control dito? Ha? Wala po bang pondo ang flood control ninyo? O, yan po eh. Alam niyo po, hindi po pwede. Bakit po nangyayari itong mga ganito? Yan, lubog na lubog po yung mga sasakyan, no? Yung kulay blue po na yan, sasakyan yan, lumubog na. Wala po tayong problema rito na bumabaha po sa Pilipinas. Eh, bata pa lang ako, may baha na po sa Pilipinas eh. Ang pinoproblema po natin, nag-budget po tayo ng trilyong piso. Mahigit trilyon, 1 point something trillion. No? Ang laki po ng budget natin para maiwasan para sa flood control. Wala naman po palang na-control na baha. Ang masakit pa po nito, alam po natin na ito po ang pinakamalaking korupsyon sa Pilipinas, sa kasaysayan po ng Pilipinas. Ang masakit pa po, wala pong senador, lalong-lalo na po yung namumuno po sa Blue Ribbon Committee, wala pong itinatakda, wala pong balak mag-imbestiga sa flood control. Ayan po, inang kalikasan na po ang nagsasabi sa atin na hindi po kayo pwedeng manahimik. Japan International Cooperation Agency. Ayan po. Nag-aral po, tumulong po yung JICA para po, alam niyo yung JICA, malupit po yan. Kilalang kilala po yan, JICA, pag sa amin po sa DepEd noon, nung ako po ay nasa DepEd. Pag sinabi pong JICA building, talagang matitiyak mo po. Kasi malupit po yung mga Japan. Pag nagtayo po ng building yung JICA, grabe po yung inspection yan. Hindi po pwede na basta-basta building po yan. Okay. Yan ang problema. Wala pong budget na binigay kayo sa Davao. Ngayon, ang tanong, yung iba bang probinsya, wala rin po kayong budget na binigay sa flood control? Malamang sa Davao lang dahil kalaban nyo yun. Davao City. Dahil kalaban nyo yung mga Duterte. Oh, ang tanong ko pa, yung po bang binigay ninyo na pondo para magkaroon sila ng flood control, may plano ba man lang yan o basta nanghingi? Nanghingi at tinayuan nyo na ng kung ano-ano. Kaya wala rin pong epekto eh. Kada may ulan po, may baha po. Kung saan po ang konsentrasyon ng ulan, doon po ang may baha. Ano po ang pagkakaiba niyan nung panahon na wala pa pong ganito kalalaki? Tandaan niyo po, nung panahon ni Tatay Digong, marami po napapagawang infrastructure project. Hindi po sila nakakonsentrate sa flood control. O, kaya pati yung mga kalinan eh. Pati yung kalinan na proyekto pala ni BP Sara. Ha? Inaangkin na. Okay. Ito po, may sinasabi po si Claire Castro. Makinig po kayo mga senator judges. Meron pong sinasabi si si Claire Castro. Umapila sa mga senador. Huwag maging abogado ni BP Sara. Ayan. Marami kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong lawyer na hindi dapat dahil dapat manatiling impartial at walang bias sa mga senador judges. Hindi nila man datong walisin ang katotohanan, wag silang magdala ng walis sa Senado. O yan po, pinapaalalahanan po. Sino po yung mga nakikita nating bias na mga senator judges? Ito po ang mga nakikita po natin na bias na senator judges. Yung magkapatid na Tulfo. Huwag kayong maging
Sabi ni Claire Castro, wag daw kayong maging abogado ni BP Sara. Yung nakaraang hearing po, sino-sino po yung mga nagsalita? Ng mga senador, yung magkapatid na tulpo. Kanino po sila bias? Bias po sila against BP Sara. Si Risa Ontiveros, nako, sangkatutak po. Ilang beses po, ilang round. May round nga po, silang dalawa na lang ni Kiko ang nagsasalita eh. Si Kiko at si Risa Ontiveros, kanino po ang bias nila? Bias para laban kay BP Sara. Si Bam Aquino po, bias laban kay BP Sara. 'Di ba? Sino pa po? Si Judas is Lord, bias against BP Sara. Sino pa bang mga nagsalita? Si Cayetano, ang alam natin para kay BP Sara, pero halos walang sinabi si Cayetano. Nakakapagtaka. Konti lang po, dating pinakamadaldal na senador. Yung kapatid niyan si Pia Cayetano, hindi po nagsalita. Aba, teka muna. Sino na lang po ang nagsalita na pabor kay BP Sara? Si Tito Soto rin, kahit hindi natin naintindihan yung sinabi, bias against BP Sara. Sino po ang nagsalita pabor kay BP Sara? Si Robin Padilla lang po. Yung tanong po ni JB Ejercito. Aba, pumabor. Hindi po natin alam kung sinasadya po niya yung pagtatanong na para pumabor kay BP Sara, pero pumabor po. So, napakarami pong senador. Si Robin Hood lang po ang direkta nung nakaraang, yung pinakahuling hearing, ang halatang pabor kay BP Sara. Si JB Ejercito, pumabor kay BP Sara yung kanyang katanungan. Pero minsan-minsan lang po nagsalita. So kung susundan po natin yung sinasabi ni Auntie Claire, nasaktan po siya dun sa pagiging bias ni Robin Hood Padilla. Samantalang, kitang-kita po, mas maraming senador yung pabor o yung against kay BP Sara. Ang nakikita po ni Auntie Claire, yung pa isa-isang senador na kumakampi kay BP Sara. Wag daw mag-abogado. Bet hindi mo sabihan. Yung ibang senador, nahalata rin. Alam niyo po, mag-real talk po tayo. Kayo na rin na nagsabi. Nakailang impeachment na po tayo. Pangatlo po to sa aktual na nagkaroon ng impeachment. Yung kay ERAP, yung kay Corona, at ito po. Marami pa pong impeachment na hindi natutuloy. It's either nag-resign or nauwi sa Cowaranto. Yung dalawa po, nag-resign bago masampahan eh. Si Merceditas Gutierrez at saka si Andy Bautista. Kaya marami na po tayong karanasan at wala pong pagkakaiba itong impeachment trial na ito. Pare-pareho pong may biases ang mga political, ang mga senator judges. Halata po. Kung ayaw nyo palang makakita ng bias na senator judge, hindi na dapat kayo nagpa-impeach. Dahil yan po ang nakikita po natin. Kahit po noong nakaraan. Sino po ang hindi pabor sa impeachment ni Chief Justice Corona? Dalawa po yung masugid na tumututol. Si Miriam Defensor tsaka si Joker Arroyo. The rest, alam na alam po natin na pabor sila na ma-impeach si CJ Corona. Wala na pong bago dyan sa binibintang mo. Ang pinagtataka ko sa iyo, Auntie Claire, bakit hindi mo sinasabihan yung kabila? Mas marami yung senador na pabor, mas maraming senador na nagsasalita na pabor kontra kay BP Sara. Bakit yung halos isa lang
na nagsalita, si Robin Hood Padilla lang ang halos nagsalita para kay BP Sara. Yun pa yung sinabihan mo na wag mag-abogado. Di ba? Isa na lang nga halos yung nagtatanggol kay BP Sara. Sinabihan mo pa na wag mag-abogado. Ganyan po kabayas tong... Dapat hindi nga kayo nakikialam, Malacanang. Di po ba? O kaya, para mukhang hindi kayo nakikialam, dapat patas yung sinabihan mo na sana wag mag-abogado laban kay BP Sara at wag mag-abogado pabor kay BP Sara. Dahil sa totoo lang po, mas maiingay po yung mga senador na kontra o pabor na ma-convict si BP Sara. Yung mga for conviction kay BP Sara, sila po yung mas marami at mas maraming dinadaldal. Oh. Kaya ngayon, kung sinasabi mo naman na sana wag magpahalata, sana wag ay si Amy pa pala, in fairness si Amy Marcos pa pala. O yung sinasabi na dapat daw hindi nakikipag-debate. Ang sinasabi kasi ni Auntie Claire, alam mo to si Auntie Claire, akala mo pamantayan ng kagandahang loob. Akala mo pamantayan siya ng fairness eh. Ano pa po ang mga sinasabi ni Auntie Claire? Ang sabi pa po ni Auntie Claire, marami kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aktong lawyer na hindi dapat. Dahil dapat manatiling impartial at walang bias ang senator judges. O, napaliwanag ko na po yan kanina. Walang impeachment na naganap sa Pilipinas na impartial. Lahat ng impeachment na naganap dito ay talagang hindi po impartial. Naalala nyo po, nung panahon ni Erap, impartial po yung mga senator judge. Pinangungunahan ni Tessie Aquino Oreta. Sumayaw-sayaw pa yun nung natalo yung pagpapabukas eh. Impartial, wala pong impartial na judge. Lahat po yan meron pong kinakampihan. At kasama yan si Tito Soto doon po sa kumampi na wag buksan yung box. Oh, ganyan po katagal na si Tito Soto. Pero nung araw, ang tingin lang po namin kay Tito Soto nung araw, parang si Lito Lapid lang. Hindi ko nga alam na nagsasalita pala. Hindi, yan po si Tito Soto ang patunay na hindi porket tumagal ka sa Senado ay gumaling ka na bilang senador. O, nakita nyo po. Hindi mo alam kung nagpapatawa siya nung nakaraan. Nung sinabi niya na wag na raw tawaging confidential fund. O, kung nagpapatawa siya, walang natawa. Kung seryoso naman siya, wala naman sumeryoso sa kanya. Okay. Judges should ask for clarification, asking clarificatory questions and not to cross-examine the witness. They should not be involved in a debate with the witness as their mandate is to uncover the truth and not to cover up. Tignan mo. Hindi niya naunawaan. Si Miriam Defensor Santiago. Hindi lang po yan. Naninermon pa po yan ng mga testigo, naninermon pa po yan ng mga abogado nung panahon na impeachment. Anong hindi pwedeng, anong clarificatory question lang? Hindi po. Pwede pong mag-cross-examine yung mga yan. Hindi ko alam kung nanonood kayo, pwede po silang maging devil's advocate. Pwede po nilang talagang para maunawaan po ng malaman talaga ng mga tao yung katotohanan. Kaya lang ang problema, masyado naging bias. Ang problema natin sa senator judges ngayon, mahihina po mga ulo. Hindi po lahat. Kaya wag po kayo magalit. Pag kayo senator judge ay matalino kayo sa palagay nyo, hindi po para sa inyo to. Pero marami po sa senator judge, mahihina ulo ngayon. Unlike sa mga senator judges before, ilan lang po yung mahihina ulo. Yan, sila Tito Soto lang. Joke lang eh. Kung no, komedyante ka, di ba?
Joke lang, matalino din po yan. Mahilig bang magkaso yan? Hindi. Joke lang yun. Matalino ka talaga. Biruin mo, ang tagal-tagal mo na dyan. Sige. Unlike po ngayon na sangkatutak po. Sangkatutak po. O, yung mga nagsasabi po na bobo si Robin Padilla. Hindi nyo lang po naintindihan kung ano yung pinupunto niya. O, kasi masyado kayong bias tuwing magsasalita si Robin, hindi kayo nagsasalita. Ay, hindi kayo nakikinig. O, samantalang ang gaganda ng punto ni Robin Hood Padilla. Anyways, mali ka dyan, Auntie Claire. Talagang pwede po mag-play na devil's advocate yung mga yan. Pwede talagang para pwede nilang sadyain na maging bias sila sa pagtatanong para mapalabas ang katotohanan. Oh. Kung hindi mo alam yan, dapat hindi kayo nagsampa ng impeachment. Si Aimee lang tsaka si Robin Hood, umaangal na kayo. Ang dami-daming pabor. Ang dami-daming kakampi ninyo. Bam Aquino, lahat ng mga dilawan. Kaya sabi sa inyo, mga dilawan talaga, mga salot Oo, salot talaga. Salot talaga yan. Walang pinagbago. Ito po, punta na po tayo sa ibang balita. Project namin yan nung mayor ako. Ito po ang sinabi ni BP Sara. Kasi tinatanong po siya ng mga reporter. Ang sabi po ni BP Sara ng no comment, bagamat tumanggi si Vice President Sara Duterte na magbigay ng komento, no comment siya sa pagbisita ni BBM. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos, kinumpirma niya na proyekto umanan niya noong mayor pa siya ang People's Bill housing project sa Kalinan, Davao City. Ito po ang sinabi ni BP Sara. I know, kasi project namin yan nung mayor ako, di ba? So ayaw ko mag-comment sa kanyang pagbisita. Siguro, ang mas maganda ay pa-comment natin yan sa mga tao na binisita niya dahil wala naman ako roon nung bumisita siya. So mas maganda, tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila, ano yung opinion nila sa pagbisita ni BBM doon. Wala pang tugon ng palasyo kaugnay ng pahayag. Ako po, kung ako po taga-palasyo, mahihiya po talaga ako. Mahihiya ako kasi, una, bakit ka hindi mahihiya? Nang angkin na. Sinabi ba ni BBM na proyekto niya yun? O nagpakita lang, parang optics lang? Alam nyo, yan po yung mahirap dito sa gobyerno na to na panay optics. No? Panay picture, panay pakita lang po. Sana mga totoong proyekto. Naroon na naman po. Ang dami po nanliligaw kay Leni Robredo ngayon Una pumunta si Erwin. Pa-picture sila. Ngayon naman po si Vince Dizon. Pa-picture po sila. Ang dami nanliligaw. Alam nyo, sa totoo lang, tigilan nyo na yung mga pagkandidato ng iba. No? Wag na po tayo magpekean. Ibigay nyo na po, ilaban nyo na po kay BP Sara yung pinakamalakas ninyong baraha. Wag na po yung mga panggulo. Tanggalin na po yan sila Rizon Tiberos. Wag na po. Ito na lang po ang hamon namin sa inyo. Leni Robredo versus BP Sara na lang po. Vice President nyo, sino man sa mga tulpo, para talagang todohan na. Suportahan nyo na lahat. Leni Robredo, tsaka isang tulpo, laban kay BP Sara, tsaka kung sino yung gusto ni BP Sara na Vice President. Panay tayo. Wala namang mga proyekto. Ano ba dinadalaw nyo sa Naga? Nakita ko na naman si Vince Dizon doon. Paglilinis lang ng creek, DPWH Secretary pa, dadayo doon para tignan kung paano maglinis ng creek. Hanggang linis na lang ba kayo ng creek? Yan na lang ba ang kaya ninyong gawin? Nakakahiya po yun, no? Proyekto na may proyekto. Yung Kalinan, kay BP Sara pala yan. Hindi ko kasi alam, hindi ako taga Davao
O, Auntie Claire, yan ang sagutin mo. Okay. Eto na po tayo sa ating main topic. Hindi pa ba main topic yung iba ba daw? Siyempre, iba tayo rito. Hinuhuli natin eh. BP Sara nanindigang walang mali sa pagbisita sa mga taong nasa kulungan. Iniintriga raw po kasi si BP Sara. Iniintriga po si BP Sara na bakit panay ang dalaw sa kulungan. Yung mga kaibigan niya raw panay mga nakakulong. Ibig sabihin, sama-sama sila. Si BP Sara raw malapit na ring makulong, etc. etc. Panay kayo mga intriga at ano. Okay. Una, alam niyo po kakaiba si BP Sara, no? Pag tinuring niya na kaibigan, dinadalaw nila, parang sinasabi nga ni BP Sara, ano po masama sa pagdalaw ko kay Tatay Digong? Kay PRRD, dinadalaw niya madalas. Ano po masama? Nakakulong po yun. PDL po yun. Ngayon, ito po mga dinadalaw niya. Si Senator Marcoleta, si Mike Defensor, si Jinggoy Estrada, si Arnie Tebes, at saka si Pastor Kibuloy. Alam niyo po, ito pong mga tao na to ang masarap maging kaibigan. Yang katulad ni BP Sara. Bakit? Yung ibang mga karamihan po ng politiko, yung mga bumabanat po kay BP Sara ngayon, yung mga sila Ace Barbers, eto si Matibag, at iba pa. Lahat po yan kakampi nila noon eh. Noong nasa power pa yung mga Duterte, karamihan ng mga bumabanat sa kanya ngayon, kakampi nila yan. Ako, mas gusto ko po yung attitude. Sasabihin nyo, bilangguna, dinadalaw ni BP Sara, talagang mga utak kriminal. Hindi po. Diyan nyo po makikita, ay tsaka si Pastor Kibuloy pa pala. Diyan nyo po makikita yung tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan po, hindi lang po panahon na sila ay nasa power, no? Kaibigan kayo. Yung panahon po na talagang sila po ay itinakwil na ng lipunan. Di ba yung mga PDL, tinatakwil na ng lipunan yan. Oh. Yung panahon po na yung mga tao na to ay ano na, no? Talagang natanggal na sa kanilang kapangyarihan. Nakakulong na. Tapos nagpapakita ka pa rin ng pakikipagkaibigan, dumadalaw ka pa rin bilang isang kaibigan. Yan po ang tunay na kaibigan. Karamihan po ng mga politiko, supporter po yan ng mga Duterte lahat, lalo na yung mga taga Mindanao na yan. Panay supporter po ng mga Duterte yan, lalo na yung mga taga Visayas na yan. Nawala lang po sa kapangyarihan, hindi pa po nakukulong ha. Ay, nakulong na pala si Tatay Digong. Nung nawala po yung mga Duterte sa kapangyarihan, baliktaran na po, naging kaaway na po sila. Makikita nyo po, pag nilalabas po yung mga picture nila na mga salamat PRRD, nakita ko yung mag-asawang Matibag, oh. Meron pa palang, buti nga sila, meron pang t-shirt na salamat PRRD. Ako rin may t-shirt nun, kaya lang, hindi kasya, kaya pinamigay ko na lang. Biruin nyo yun, nung nasa power pa, si PRRD, talagang kaibigan kayo, kapartido pa nyo, nawala lang sa kapangyarihan, talagang grabe kung ituring nyo, kaaway, kalangan nyo, ang daming ginawa sa inyong kasalanan eh. Sila Barbers, pinupuri pa ni Barbers noon yung war on drugs. Sabay nung nawala na po sa kapangyarihan yung mga Duterte, akala mo, kriminal na yung turing sa mga Duterte. Nakita nyo po yung pagkakaiba? Si BP Sara, halos isuka na ng lahat ng tao, ikundina. Lalong-lalo na po. Oh, etong si Pastor Kibuloy. Hindi po siya nahihiya na dalawin si Pastor Kibuloy. Ganyan po ang tapat na mga kaibigan. Sa panahon na ikaw ay down na down, dun sila nagpapakita.
Maaring ikasama ni VP Sara yan. Putya, yung mga Duterte na wala lang sa kapangyarihan, parang pinandirihan na ng lahat eh. Yung mga politikong malalapit sa kanila nun, bigla nandiri. Kala mo, nagkaroon bigla ng ketong yung mga Duterte. Eto po, nilayuan na ng lahat. Si Tebes, nakita nyo naman yan. Oh, halos lahat lumayo na dyan dahil ang description sa kanya ay ganun. Di natin alam kung totoo man o hindi yung kanilang mga ikinaso sa kanila. Pero, nariyan pa rin si VP Sara. Yan yung mga totoong mga leader, mga tapat na leader. Hindi nakabatay lang na kung may kapangyarihan lang. Mga manggagamit. Nakita nyo, ano po mahihita ni VP Sara sa pagdalaw niya kay Pastor Kibuloy? Lalo na kay Tebes. Oh. Ano mahihita niya sa mga pinag-iinitan? Dadalawin niya yung mga pinag-iinitan si Marcoleta, si Mike Defensor, si Jinggoy Estrada. Anong mahihita ni VP Sara? Pero tunay siyang kaibigan, sabi niya nga. Basta kaya ko sila dinadalaw kasi tinuturing ko silang kaibigan. Ewan ko kung tinuturing nila akong kaibigan. Imagine ninyo, Vice President magsasalita ng ganyan. Wala siyang pakialam kung yung tao ay totoong may kasalanan o wala. Ang pinapakita niya, kaibigan niyo ko nung tayo ay pare-parehong nasa power. Kaibigan niyo ko nung ako ay anak ng presidente. At kayo ay nasa power pa rin. Congressman kayo, senador kayo, businessman kayo. Nung kayo ay mawala na sa power, tinanggalan kayo ng power, kaibigan nyo pa rin ako. Yun yung mensahe ni VP Sara. Tapos mamasamain nyo, yan po ang pinakamasarap na kaibigan. Hindi niya po ikinahihiya na itinuturing niya na kaibigan pa rin hanggang ngayon si Tebes, si Pastor Kibuloy, si Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, tsaka si Mike Defensor. Sa patong-patong po na kaso ang mga kinakaharap ng mga yan. Yung iba, hindi ka pa kinakasuhan, matanggal ka lang sa power. Pinandirihan ka na bigla eh. Talagang, hindi, parang hindi na mga kakilala eh. Tignan nyo po yung mga picture ng mga yan. Yung mga Romualdez, nakita nyo po ba yung mga picture ni nung magkapatid o magpinsang Romualdez, yung asawa ni Kring Kring, tsaka to si Martin? Nung nasa power pa yung mga Duterte, kala mo, among-amon nila yung mga Duterte, ganun na lang. Meski yung pamilya ng mga Marcos. Putya, nagmamano pa si Irene eh. Ang galang-galang ni BBM eh. Kay VP Sara eh. Nakita ba yun? Napaka-iconic ng picture na yun. Tapos ganun na lang nila gagawin sa mga Duterte nung nawala na sa power, nung nakuha na nila yung kanilang pangangailangan. Nailuklok na sila dahil sa mga Duterte. Wala naman pong mga nag-aaral ng politiko na mga loyalista lang po ang magsasabi na hindi si VP Sara hindi si VP Sara nagpanalo kay BBM. Lahat ng mga marurunong sa politika ang sasabihin si VP Sara nagpanalo kay BBM. Siyempre pag loyalista ka, putya, baliktad ang utak mo. Ang sasabihin mo, si BBM ang nagpanalo kay VP Sara. Sino man na tatalo kay VP Sara? Si Kiko? Si Tito Soto? Ako po, kung mabibigyan po ako ng pagkakataon na magkaroon ng mga kaibigan na ganyan, yung hindi ka iiwan, no? Sa kulungan, dinadalaw ka. Kaya yung mga dinadalaw ni VP Sara, talagang magiging tapat kahit hindi po
Baka balang araw maging magkaaway sila sa politika. Pero alam ko magiging tapat yung mga yan sa pakikipagkaibigan. Biruin mo, nakakulong na ako. Dadalawin mo pa ako, Vice President ka ng Pilipinas. Yung ibinabato sa akin, pinasasama ako. 'Di ba? Lahat ng mga nakakulong na yan, pinasama na po yan sa harap ng media, pinasama na po yan sa publiko. Pero despite, naniniwala ka pa rin sa akin, i-release mo yung popularidad mo. Para lang dalawin ako sa kulungan. Putya, hindi ko makakalimutan yan. Baliktad po. Dapat po hindi natin kinamumuhian si BP Sara dahil sa ginagawa niya na yun. Dapat nga po, yun po yung ini-emulate natin. Yan ang tunay na pakikipagkaibigan. Hindi yung porket nakakulong na, wala na. Flash Manuel, thank you very much sa $199 na pangkape. Kaya saludo ko sa iyo, BP Sara. Tsaka yung mga sinasabi nila. Sinasabi ni BP Sara. Talagang sinasabi niya, dinadalaw ko si Pastor Kibuloy, si Congressman Tebes, etong si Senator Marcoleta. May nagtanong nga Sabi niya, sabi po nung nagtanong, may pinayo po ba kayo kay Marcoleta? Natawa pa siya Si Marcoleta pa ba papayuhan ko? Ako, bilib po ako sa mga tao na may prinsipyo. Yung makukulong. Kaya yung mga nakakulong na yan, lalo na yan si Senator Marcoleta, sa edad niya na yan, hindi niya po inalintana. Alam niyang wala siyang kasalanan, ilalaban niya yan. Ngayon po, naniniwala po ako may babaliktad pa, di ba? Yan naman yan, kaya pinatatagal niya nila kapunan Wala naman talaga silang ebidensya, wala po talaga yan. Ano po ang lumalabas na ngayon? Ang lumalabas ngayon, wala talagang ninakaw si BP Sara. Sinisiraan na nila. Biruin nyo, binili ng gamot, ganun pa Dapat putya, confidential fund. Sabi nga ni Robin, hindi nyo naunawaan yung paglaban sa terorismo. Ginawa po ni BP Sara yan, hindi po niya ninakaw yung pera, yung kakarempot na pera, 70,000. Imagine, 70,000. Ang binigay kay, nag-risk ng buhay malamang yan, si Mary Grace Piatos. Nire-risk niya yung buhay niya. 70,000 lang yung natanggap. Ano po ang mas malalaking natanggap kaysa kay Mary Grace Piatos? Sabi nga ni... Sino ba yung nagsabi? 250,000 Viva Max. Tip pa lang sa Viva Max Star. Dininay na ba ng mga tulpo yan? Dininay na ba ni Rapi yan? Tinanong ko sa inyo yan. Sabi nyo nga, sabi ni Montulpo, pera naman daw ng kapatid niya yun. Ano ba pakialam nyo kung pera naman ni Tulpo yun? 250,000 ang tip. Mas malaki pa sa binigay kay... Pucha, akala mo, 100,000,000 yung nakuha ng Mary Grace Piatos kung banata nila Kung yung tao po na nagtatago sa pangalang Mary Grace Piatos, durug-durug na po yung puso nun. Durug-durug na po sa mga ginawa ninyo. Kung mga mangkukulam po kayo, kung nakakasakit po yung bawat salita nyo laban kay Mary Grace Piatos, ICU na si Mary Grace Piatos. O ano pa po, ang mas malaki pa po ang binigay. Naalala niyo yung babaeng Imbornal, yung lumabas sa Imbornal, na aminadong adik? 80,000 ang binigay ng DSWD. 80,000. Walang nag-question sa inyo. Binigyan ng DSWD ng 80,000. Kay Mary Grace Piatos, 70,000 lang. Grabe kung sumpain ninyo si Mary Grace Piatos. Lumabas lang sa Imbornal, 80,000. Isa pa. Hindi po adik. Pero parang wala ring silbi.
May binigyan pong mayor, 500 million. Mayor po yata yan sa Naga City. Puta, simpleng creek lang eh. DPWH secretary pa, naglilinis ng creek nila. Ano po pagkakaiba sa Davao? Proyekto sa Davao, ipinagmamalaki ng presidente ng Pilipinas. Kalinan, ano na nga yung pangalan nun? Kalinan Housing Project. Proyekto ng mayor ng Davao, pinagmamalaki ng presidente ng Pilipinas. Yung pong regalo ng China sa mga taga Davao dahil sa pakikipagkaibigan ng mayor ng Davao sa China, niregaluhan ng bridge, pinagmamalaki ng presidente ng Pilipinas. Pucha, yung binigyan ng 500 million na taga Naga, mayor ng Naga, paglilinis lang ng creek, kinakailangan pa yung DPWH secretary ng buong Pilipinas ang maglinis ng creek niya. Hindi nyo ba kaya maglinis ng creek? Hindi po ako against sa inyong mga taga Naga, no? Kaya lang, nasobrahan kasi kayo nasobrahan yung mayor ninyo sa pagmamalaki. Ipagmalaki nyo nga po kung ano po talaga yung kakaiba dyan sa Naga. Parang bilib na bilib sa inyo lahat ng mga tao eh. Talaga bang Talaga bang super ganda na ng Naga? Ay, siya nga pala, meron na nga po pala kayong no? Pinagmalaki po ni Palsis, di ba? Meron na kayong, anong tawag doon? Drive-thru? Yun pala. Yun naman pala yun. Meron na pala silang drive-thru. Hindi ko po kayo wala po kung masamang tinapay po sa mga taga Davao at taga Naga City. May drive-thru na po pala kayo. Kasi takantaka po kami, bakit po ganun na lang yung pagsamba sa Naga eh? Ano po ba ang meron sa Naga City? Pakibalitaan naman po kami. Kasi kung drive-thru lang po, yung mga hindi city sa amin, Santa Maria, Bulacan, sangkatutak po yung drive-thru dyan. Hindi po syudad dyan, munisipalidad lang po yung Santa Maria, Bulacan. Kaya nagtataka po kami, ano po ba yung, para naman po makisaya kami. Hindi po namin kayo binabanatan yung pagkatao nyo kasi ang projection po kasi sa inyo, daig nyo pa yung Davao City. Ako po, at least kahit papano nakapunta po ako sa Davao City. Sangkatutak po yung mga mall dyan sa nakikita ko po yung mga infrastructure sa Davao City, talagang kakaiba po. Baka meron po kayong ganun. Ipagmalaki nyo naman po mga taga-Naga. Kasi pinagmamalaki nung isang dilawan si Palsis drive-thru nadadaanan namin drive-thru sangkatutak po dito po sa Santa Maria, Bulacan. Munisipalidad lang po yan, hindi po yan syudad.